Mga kapatid, Amen. mga nanay, sayang at di ko napakinggan yung sharing kahapon dahil kumabol ako dun sa Porta Palazzo. Pagdating ko dito, mga na lang, yung nasa conclusion na yata. Anyway, napakalaking sakripisyo talaga ang sa part ng mga nanay. So, God bless you all. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kapatid ay ang title po Past, Present, and Future. Bale, ang mensahe pong ito mga kapatid ay parang paalala. Maganda po nung unang mensahe tungkol din po sa promises ng Panginoon. Maganda ng title ng ating message na binigay ni Ate Joy, Faith is a gift from God. Amen. So, bakit tayo nagkakaroon ng faith? Dahil alam natin yung mga promises ng Panginoon, we claim it. Kaya yun, lumalakas yung ating faith. So, makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Peter chapter 2, 9 to 12. Ng Pedro Kapitulo 2, ano ka kukunin mo dyan? talata 9 hanggang 12. 9 to 12. 9 to 12. So, babasahin ko po ito sa Magandang Balita na Biblia. Sabi dito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. 10. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. 11. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang nanirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po Panginoon sa iyong mga salita na aking binasa. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng wisdom, ng understanding. Ikaw po ang mangusap sa amin, Panginoon, upang sa gayon ay matunghayan namin ang ibig sabihin ng iyong mga salita. Lord, ikaw po ang magbuklod sa amin sa iyong pag-ibig. Kahit po kayo magkakalayo, alam po namin, Panginoon, na kami ay iyong pinagsasama-sama sa umagang ito. Amen. In Jesus' name, Amen. Amen.
medyo iwanan muna natin pag pansamantala si COVID, mga kapatid. Para hindi tayo maumay dahil pag may mga kwentuhan, COVID, pag nagbukas ka ng radyo, COVID, nagbukas ka ng TV, ganun pa rin, COVID pa rin. Doon po sa verse 9, napakagandang declaration, mga kapatid. Sabi dito sa English, sa NIV, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na we are included dito sa chosen people? Amen. Amen po ba? Amen. Sa royal priesthood, Amen. sa holy nation, Yes. and from the people belonging to God. Amen also. Praise God. Hallelujah. Therefore, if we belong to be the chosen people of God, a royal priesthood, a holy nation, dapat po, mga kapatid, tayo po ang magde-declare ng praises. Tayo po ang magiging vessel. Sabi nga ni Sister Nancy kanina, dapat po nating i-spread yung good news. Amen. Now, punta tayo doon sa past natin, mga kapatid. Ano ba yung past na meron tayo? Sabi sa verse 10, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Tapos sabi niya, noon pinagkaitan kayo ng habag. Noon yun, mga kapatid, noon. Bakit? Kagabi, yung sa sharing ng mga kalalakihan, mga kapatid, doon po sa Romans chapter 6. Kung titingnan natin yun, sa Romans chapter 6, makikita natin doon yung past natin, yung nakaraan. Ano ba yung mga nakaraan? Di ba ang nakaraan natin, mga kapatid, ay nung hindi pa tayo tumatanggap, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas natin. Ano ang meron tayo noon, mga kapatid? Di ba, makasalanang buhay? Amen. We were ignorant of the grace of God. Yun yung past. Ano ang bunga? Things result in death. Kamatayan ng spiritual. Before, ang ating laman ay buhay na buhay. Pero ang ating espiritu ay patay. But when we receive our Lord and Savior Jesus Christ, naging baliktad. Na yung buhay natin sa laman na buhay noon, when we receive Jesus Christ,
ang ating espiritu naman ang nabuhay, at ang ating katawan sa laman ay siya ang namatay. Because accepting the Lord and Savior Jesus Christ means surrendering our life. Amen. Denying ourselves. Paano ba yung denying? Ibig sabihin, iwan na natin yung ating mga kasalanan. Sundin natin yung gusto ng Panginoon. Sa verse 22 sabi, "But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life." Hindi lang buhay, kundi eternal life, mga kapatid. Yung benefit ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. At isa pa, yung eternal life na ito ay gift, mga kapatid. Sa 23, "The gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Gift. Ano ba yung gift, mga kapatid? Di ba yung gift? Yung regalo. Yung regalo may balot. Nakabalot siya eh. Amen. Pag yung regalo na yun, tinanggap mo pero hindi mo na binubuksan, malalaman mo ba kung ano yung laman? Hindi. Parang ganun, mga kapatid, that when we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, ayaw naman nating buklatin ang kanyang mga salita. Makikita kaya natin, ma-appreciate kaya natin kung sino si Jesus. No. Na ating tinanggap. Hindi. Parang Bible. Alam mo, Bible yan eh, salita ng Diyos. Pero ayaw mong buksan. Malalaman mo kaya kung ano ang nasa loob. So it is our responsibility, brothers and sisters, na sundin ang kagustuhan ng Diyos imbes na kagustuhan ng ating laman. Ulitin ko sa verse 10, sabi niya doon sa 1 Peter chapter 2, "Once you were not a people, once you had not received mercy." Pero ngayon, ano? But now, you are the people of God. Amen. But now, you have received mercy. Amen. Amen. Habag. So yung mercy na yun, yung habag, yun yung sacrifice na ginawa ng Panginoon sa atin. By faith, we have been saved through Jesus Christ. Yun yung mercy, by grace. Awa. Hindi yung pinaghirapan natin, hindi. Amen. Sa verse 11, mga kapatid, sabi dito, "Dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires which war against your soul." Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan
at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito? Do we believe, mga kapatid, na tayo ay mga dayuhan sa mundong ito? Amen. Na ang buhay Amen. natin ay pansamantala lamang? Amen. Naalala ko, mga kapatid, ang dalawang tao na naging parte din ng aking paglago sa Panginoon. Pareho po silang pastor, pareho din po silang kamag-anak, parehong nakasama din ng mga ilang taon. Ito po ay, kung naalala nyo yung na-share ko na sa inyo na yung si Reverend Santos Dakiwas na naging teacher ko ng values education nung high school, naging teacher ko. Brother, nawala ka. Yung, Tol. naputol. Naging nung nagturo ako sa high school na bilang volunteer, siya noon ang naging principal. So naging boss ko siya at naging kolega. Ito namang isa, yung lolo ni sister wife, kapatid ng kanyang lolo, ay nakilala ko nung ako ay nasa college. Siya po noon ay pastor ng UCCP, ng disciples po siya, Church of Christ Disciples ng UCCP. Siya po din ay pastor, at the same time, professor, librarian ng University, Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. So ang buhay po nila ay ginamit nila sa paglilingkod sa Panginoon. Wala ka pong marinig na negative na balita kung paano yung kanilang pamumuhay. And what's admirable sa dalawang taong ito ay ang kanilang pananampalataya. They believe doon nga sa providence ng Panginoon, yung sa blessings. Pareho silang mga tao na mapagpasalamat sa Panginoon. Kasi itong si Pastor Dakiwas, kung tutuusin nga, yung sweldo niya noon na bilang pastor, paano kaya niya masusuportahan yung ilang mga anak? Kahit nung naging principal na siya, magkano lang ba yung sahod niya noon? Dahil krisis na nagka-krisis itong private school na church-related. So that time na nandun ako, kami ay nag-uusap-usap na meron kaming standard na gagawin. Meron kaming average. Average ang ginamit namin na sahod. Kung meron man siyang diferensya, kunti lang. Hindi yung may mataas, may masyadong mababa. So when I was there also with Reverend Santos Dakiwas sa eskwelahan,
Hindi ko po naranasan na ako'y nawalan sa kaunting sahod naming natatanggap. Kaya sabi namin, pag ang Panginoon ay nagbibigay ng blessing, hindi mo talaga mabilang. Amen. Amen. Ito naman yung lolo ni sister wife, si Reverend Bukalen Saboy. Nakasama ko noon, minsan sa outreach, sinusundo ako sa dorm, tapos sinasama sa outreach isang beses. Sumakay kami ng kanyang motorsiklo. Pareho din silang magaling magkumanta. Pero hindi yung mga worldly na kanta, kundi sa choir. So in their lives, I've learned that faith, yung pananampalataya ang kanilang ilaw. What is so sad, my brothers and sisters? They both died. Pareho silang namatay sa panahon ngayon. Panahon ni COVID. Hindi ko po alam kung paano ko i-explain ang aking nararamdaman nung malaman ko na si Reverend Takiwas ay namatay. Tapos kahapon ako'y natutulog. Biglang lumapit si Mrs. sa akin. Sabi niya, wala na si Lolo. Nabigla ako kasi yung anak niya na meron kaming komunikasyon, wala naman siyang nasabi, hindi ko naman nabalitaan nagkakasakit. Pero hindi ang isang alam ko sa kanilang dalawa, hindi sila naghirap bago sila mamatay. Although si Reverend Santos Nakiwas ay nagkasakit muna, nasa ospital, nung ilalabas na sana, doon na siya namatay. Ito naman si Reverend Bukalen Saboy, namatay lang sa heat stroke. Stroke naman. Hindi din sa COVID. But the two of them, being aliens and strangers in this world, ay sinunod nila ang kanilang calling. Bilang mga pastor, nagtuturo man sila, dala-dala pa rin nila yung kanilang pagkapastor. Hindi nila iniiwan sa bahay. Hindi nila isinasantabi yung kanilang calling. So habang binabasa ko yung mga comments doon sa post ng tiyuhin ni sister wife, hindi lang ako makapag-comment kasi hindi ko nga alam kung paano ko i-express, i-voice out yung aking mga karanasan. Nung nakasama ko ang kanyang tatay. But one thing I know, na silang mga nagsilbi sa Panginoon ay meron silang kalalagyan sa heaven. Amen. So being aliens and strangers in this world, sabi nga dito, abstain from sinful desires. Ano ba yung mga sinful desires natin, mga kapatid? Kung titinan po natin, buksan po natin ang 1 John chapter 2 verses 16 to 17. Ito yung mga example ng sinful desires na dapat nating ingatan. Babasahin ko po, ang lahat ng nasa sanlibutan
ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Sa English, dito po sa NIV, sabi niya, 1 John chapter 2, 16 to 17, for everything in the world, the cravings of the sinful man. Ito yung cravings ng sinful man. The lust of his eyes. And the boasting of what he has and does. Ano po yung lust of the eye, mga kapatid? Ito po yung nakikita natin. Doon po nakatuon ang ating mga pansin. At doon po tayo nagiging boastful. Kung meron tayong maraming pera, maraming ari-arihan, doon na nakatutok ang ating paningin. Then we might say, gaya nung mayaman na mangmang doon sa New Testament, ako'y uupo, kakain, matutulog, mag-enjoy sa buhay. But it's not, my brothers and sisters. Ano ang dapat nating gawin? Lalong-lalo na yung mga kapatid. Alam nyo, siguro mga 2 linggo na binabalik-balikan ko ang Revelation. Ang aklat ng Revelation. Ewan ko kung bakit gusto kong, di ba mahirap intindihin yung aklat ng Revelation. Kasi mahirap ipaliwanag kung ito ba'y tapos na, kung ito ba'y in the future, kung ito ba'y nangyayari na. Isa pong example, mga kapatid, na sana po hindi tayo maging ganon. Amen. Noong panahon ni Jesus, when Jesus Christ was born, hinihintayan ng mga Hudyo, nalaman nila sa yung mga 3 hari. Tapos nag-inquire na lang itong si Herodes, tama ba yun? Ganito, saan pa may papanganak si Jesus, yung Mesiya. Pero nung lumaki na si Jesus, nung nagmi-ministry na, sino ang kanyang mga kalaban? Mga pari, mga Pariseo, ang mga magagaling sa salita ng Diyos, mga gagagaling sa Biblia. Pero
Hindi nila alam na yung kaharap nila na si Jesus, na kanilang hinihintay pa lang, yun na, yung kaharap mismo, kausap. Nakikitang gumagawa ng milagro. And yet, they did not believe Him. Sana po mga kapatid, ang Diyos ang mangusap sa atin. Let's try to read His words. Para meron tayong guidelines kung paano tayo mamuhay. Sa verse 12, tuloy natin. Doon sa ating 1 Peter chapter 2, verse 12. Sabi dito, Tagalog. Basahin sa Tagalog. Unang Pedro, chapter 2, 11, 12. 12. Sa verse 12, sabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil, upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Pwede ba nating balikan yung buhay ni Joseph? Doon po sa Genesis. Genesis chapter 39, 20 hanggang 23. Ito po yung pangyayari na kung saan na yung asawa ni Potiphar ay may planong masama kay Joseph. Pero ang makikita natin doon mga kapatid, sa pangyayaring iyon, sa Genesis chapter 39, 20 to 23, the summary of the things that happened there, sabi doon, the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Na kahit na pinaratangan ng asawa ni Potiphar si Joseph na gusto niyang rapin na hindi naman totoo, kaya si Joseph ay napunta doon sa kulungan. And yet, the Lord was with him and gave him success in whatever he did. Amen. Amen. So mga kapatid, na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay makitaan tayo ng isang bagay, unang dahilan na magsilbi tayong blessing, na magsilbi tayong paraan para ang iba ay makakilala sa Panginoon. Isa pang example mga kapatid, doon sa Daniel. Sa aklat ng Daniel chapter 3 verses 12 to 29. Ito po yung mga tatlong magkakaibigan na sila Shadrach, Meshach, at saka si Abednego.
Siguro naman alam natin ang istorya sa buhay ng tatlong mga magkakaibigan na ito. Amen. Na si Haring Nebukadnezar ay gumawa ng kanyang image. Ebulto. Ibulto. Diyos-Diyosan. Ibulto. Pero yon ay isang paraan ng mga kalaban nila Shadrach, Meshach at saka Abednego. It was a trap. And yet, ano ang ginawa ng Diyos? Okay. Nung nagsuplong yung mga sipsip, kay Haring Nebukadnezar, na itong tatlong ito ay ayaw sumunod. Tinawag sila. Doon sa verse 15, doon sa last part, sabi niya, itong si King Nebukadnezar, then what God will be able to rescue you from my hand? Then what God will be able to rescue you from my hand? Sabi niya. Pero sumagot yung tatlo. Sa verse 17, sabi nila, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O King. 18, but even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Amen. Napakatigas ng kanilang declaration. Nasabi nila, kapag kami nilagay ninyo diyan, God will save us. Sa 18 sabi nila, at kahit but even if He does not, ayaw pa rin naming sumunod sa iyo, sabi nila. Nawa mga kapatid, we will imitate the faith na meron itong mga magkakaibigan. Amen. Na kahit nasa bingit na ng kamatayan, sabi nila, huwag. Ayaw namin. We will serve the Lord. Hindi yung mga gods, mga images, hindi. Anong nangyari mga kapatid? Hindi nilagay nga sila doon sa furnace. Pinainit ng pinainit. Pero anong nangyari? Wala. Sa verse 25 sabi niya, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods. Tapos sa 28 sabi, then Nebuchadnezzar said, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather Praise than God. serve or worship any god except
their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their bones and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. Amen. So pinagtanggol ng tatlong mga magkakaibigan ang kanilang pananampalataya. Isinugal nila ang kanilang buhay to prove that there is God. Amen. And being aliens, mga kapatid, sa mundong ito, baka sabihin natin yung alien, yung hindi nakikita. Yung sabi nila na nakasakay sa tawag doon, UFO, Unidentified Flying Object. Flying object. Hindi utang. Hindi utang. Utang. Meron po akong pinost pa pala mga kapatid kahapon na isang pastor, isang chaplain ng US military ay tinanggal sa pwesto dahil meron siyang sinishare ng mga pamphlet. Sinare ko po dito sa grupo ng GGGM mga kapatid. Pwede po niyong basahin. It's very sad na ang nagkakagatan ngayon, nagkakaubusan, mga nagsasabing Kristiyano. And I pray na hindi po mangyayari sa atin mga kapatid. Kasi maliwanag ang sabi sa banal na salita ng Diyos na pag tayo'y magkagatan ng magkagatan, maubos tayo. Hindi naman yung sinabi ng Panginoon tayo'y magmahalan. Imbis na magkagatan. Magpagalingan, hindi. Love your neighbor as yourself. Lalaki ko naman Shadrach. So to close my message, my brothers and sisters, gusto ko pong mag-share ng isang awitin na paborito din nitong mga dalawang pastor na namatay na nakasama ko noon. Ang kanilang mga buhay ay Accensione. mga blessings sa akin. Accoppiato. Binigyan ko ay limitang. Ang title po mga kapatid ay This World is Not My Home. 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 I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue.
The angels beckon me from heaven's open. I don't feel I'm at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven is not my home, then Lord, what would I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother, the sovereign glory lamb. I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open. I can feel I'm at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven is not my home, oh Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints go on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven is not my home, oh Lord, what would I do? The angels beckon me, heaven's open, and I can't feel at home in this world anymore. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Heaven is our home. Amen. Kapatid ko yung dalawang pastor. Hindi na sila ang hirap. Wala na. Tapos na. Naando na sila sa Panginoon. Patasinay. Nagpe-praise kasi nabitin. Ay, siya. Gusto niya ikanta pa. Okay? Marami po tayo sa araw na ito. Alam ko naman, araw-araw po tayo maraming natututunan. Dahil araw-araw po tayo ay may mga Bible study, may mga sharing po tayo sa ating mga bahay. Bago po ako mag-closing prayer, baka meron po kayong announcement. Ako po merong isang announcement.